GM, minsan yun ang sinabi, no one is above the law. Meron din mga nagsasabi, selective ang pagpapatupad ng batas dito sa Pilipinas, selective ang justice sa Pilipinas. Ano pong sagot po ninyo dun? Well, opinion ng mga kababayan natin yan. Ano? I know, ang palaging critic sa akin sa Facebook ko pag nagpo-post ako ng ganyan is that sabi mo no one is above the law, pero kung sinasabi is dapat may due process, pero bakit daw may mga hinuli ako na walang due process dahil walang court order. Pero categorically speaking, di ba, lahat naman nag-file naman sila sa Supreme Court, wala namang nangyari at wala namang sinabi yung Supreme Court na illegal ang pag-aresto natin sa mga inaresto natin. So sa ngayon, ang nakikita natin is opinion ng ating mga kababayan yan, and we respect it. It is a healthy side of democracy. Pero sa ngayon, pinapanindigan ko na talagang no one is above the law. At ngayon nga, itong isa sa mga hinuli natin ay hinihingi na ng US na para ma-extradite sa kanila. So that is another validation na talagang tama ang pagkahuli natin, tama ang implement natin ng warrant of arrest. At gusto ko lang i-emphasize na kaya ko ito pinost kanina, ngayon lang, pinost ko kanina yung ipinost ko about sa arrest na to para bigyan pugay din naman at alalahanin na hindi naman ako mag-isa ang gumawa noon. Gusto kong bigyan ng pugay at bigyan ng saludo ang mga taong tumulong sa akin, lalo na ang mga personnel natin na talagang despite all the odds and the pressures given to them, they stand with us to ensure that the rule of law ay manaig at ma-implement ang warrant of arrest. Pero, sir, syempre, didesisyonan pa ng, I don't know, DFA or DOJ kung ipapa-extradite niya siya sa US, si Pastor Kibuloy. Pero kung kayo po ang tatanungin, dapat bang payagan doon? Kasi kahit may existing kaso pa dito? Marami pong mga abogado ngayon ang nagpipitchin ng kanilang mga opinion regarding that matter at pababayaan ko muna sila dyan kasi ako yung naniniwala, ito yung klase ng mga tanong na ibigay mo sa 3 abogado, makakakuha ka ng 4 na opinion. Kaya pagbibigyan ko sila dyan na magdebate, pero sa atin dito, vindication, parang validation lang yan, na ang ginawa nating pag-aresto at pag-implement ng warrant of arrest ay isang bagay na tama at sinususugan ng batas, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa US na rin. Siguro last sa akin, GM, no? Ano po ang pangunahing target po ninyo sa MMDA maybe before the year ends po? Sa ngayon po, gusto ko talagang i-emphasize again yung ating MMDA Hotline 136 na talagang pag tumawag kayo, sasagutin namin kayo sa loob ng 5 rings. Pwede nating testingin ngayon yan ng live at payapuri. Palagi namin ginagawa yan na pag hindi nangyari yan, huwag na kayo maniwala sa kung ano man ang aming sasabihin. Ngayon, pag humingi kayo ng tulong, pupuntahan namin kayo sa loob ng 5 minuto basta kayo ay nasa loob ng MMDA area of responsibility, yung 10 radial roads at yung 6 na circumferential roads. So, ang pangalawa dyan sa plano natin is we just want to make sure na maramdaman ng ating mga kababayan na ang pangako ng gobyerno, ang pangako ng MMDA, pag pinangako namin ay tinutupad namin, ginagawa namin.